guys, hello mga kapatid, kamusta po kayo dyan? Ayos lang ba tayo dyan? Salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta rito sa aking channel, ano? Anyway, kahapon po ay umattend po ako ng virtual convention po namin sa International Marketing Group kasi tayo po ay isang marketing director ng IMG, ano, or yung International Marketing Group. So napakarami ko pong realization doon sa convention, ano. Napakarami ko pong natutunan. I was so inspired. Talaga, sobrang inspired po ako doon. Ngayon po, after attending sa convention ay meron lang po akong i-share sa inyo about po dito sa healthcare, ano. Usaping healthcare tayo mga kapatid. So alam mo ba na napakaraming pwedeng mangyari sa iyo, kapatid. Makinig ka. Real talk lang tayo, no? Kapag wala po tayong healthcare talaga, ito po ang ilan sa mga posibleng mangyayari sa iyo, kapatid. Makinig ka, pakinggan mong mabuti. So ito po, kung tayo po isang breadwinner sa family, or kung tayo po isang magulang o isang ama, isang ina, or kung kahit sino pa man, talagang mahalaga pang healthcare, no? So ito po ang mga posibleng mangyari sa atin. Una, kapag tayo po ay nagkakasakit, wala tayong healthcare, ano ang gagawin natin? Umasa sa anak, di ba? Asa sa magulang. Tama po yan, totoo yan. What if, kapatid, kung ang iyong mga anak ay may mga responsibilities na rin? What if yung mga anak ay ayos lang yung kinikita? Kagaya po ngayon, may pandemya tayo, no? What if kung sakto lang yung kinikita nila? Ano kaya ang pwede nilang itulong pa sa iyo kung ikaw ay isang magulang, di ba? So, posibleng mangyari doon ay wala. So, sa makatuwid, kapatid, kung tayo po ay nagkakasakit, ay pwede po tayong maging pabigat sa ating pamilya. Ulitin ko po, kapag tayo po ay nagkakasakit at wala po tayong healthcare, panigurado, for sure, 101% pabigat, magiging pabigat po tayo sa ating pamilya. So, gusto mo ba yon? Ulitin ko, gusto mo ba yon? Paniguradong hindi. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay may trabaho, sana pagbigyan mo, pagnilay-nilayan mo, kapatid, no, na talagang dapat meron kang healthcare. Pangalawang posibleng mangyari sa atin kapag wala tayong tawag dito, healthcare, mangungutang. 'Di ba? Kasi tayong mga Pilipino kasi pagdating po sa usaping healthcare talaga ay para po tayong mga bingi. Hindi po natin ito binibigyan ng halaga dahil alam mo 'yon, wala tayong
every 5 to 7 years. So what if ngayon pa lang, wala kang healthcare? In the coming 2 years, wala ka pa rin healthcare. What will happen? Pamahal po ng pamahal ang tawag nito, ang halaga ng mga usaping sa sa medical, So kapatid, a lot of people die not because there is no medicine, but because of no money. So gusto mo ba 'yon? Ngayon kapatid, ito pa malaking malaking factor. Bakit kailangan mong kumuha ng healthcare? Ngayon po ay may pandemya. Wag naman sana, What if dumating sa point na isa sa mga miyembro ng pamilya mo or ikaw mismo magkakaroon ng sakit? Di ba? Wag naman sana. So what will happen? Tapos wala kang healthcare. Di ba? So kahit sabihin kapatid na ikaw ay mayroong kumpanya ngayon, meron kang healthcare sa company, pero to tell you honestly kapatid, kapag wala ka na sa company mo, hindi mo na pwedeng magamit ang healthcare ng company mo. The moment you retire or resign, tapos na rin yung healthcare mo. Kasi ang tawag po doon, short-term healthcare lamang po. So, ang healthcare po, meron po siyang dalawang klase, short-term, actually tatlo yan short-term, long-term, at saka yung senior care. So, yun kapatid, talagang pag-isipan mong mabuti. Kasi, ang pagkakasakit, hindi po natin alam yan kung kailan yan siya, So, tanging ang Panginoon lang po talaga ang nakakalam yan. Kahit sabihin natin na tayo po ay bata pa ngayon, malakas, kumikita, malusog ang pangangatawan, hindi po natin hindi po natin hawak ang ating katawan, di ba? So kahit sabihin natin namumuhay tayo, maayos yung lifestyle natin, darating po talaga ang panahon na tayo po ay magkakasakit, manghina. Lalo na po ngayon talaga, may pandemya ngayon. Kaya ikaw kapatid, isipin mo ang iyong pamilya. Kung mahal mo ang iyong pamilya, kung mahal mo ang iyong anak, kung mahal mo ang iyong asawa, iyong mga magulang, iyong mga kapatid, ngayon pa lang pag-isipan mo, di ba? Kumuha ka na ng healthcare. Kasi kung ikaw ang nagtatrabaho sa pamilya, patay ang pamilya mo kapag tinamaan ka po ng malubhang karamdaman. Di ba? Real talk lang tayo kapatid, hindi po ako nag-aano dahil para kumita. Ako po ay isang OFW, kumikita na rin po ako kahit papaano, may kumpleto na rin ako, meron na rin akong savings, meron na rin akong mga investments. Kumbaga kapatid, ako po ay isang financial educator, itinuturo po namin sa International Marketing Group talaga kung bakit dapat ang isang Pilipino ay dapat merong healthcare. So sana ang lahat ng mga sinasabi ko kapatid ay isa isip mo, isa puso mo, isipin mo mabuti. Healthcare talaga napaka-importante yan. Di ba? So kapatid, sa amin po, sa International Marketing Group, meron po kaming ino-offer. Meron kaming partner na healthcare. Ito po ang Kaiser Healthcare, Kaiser Health Builder Incorporated, So ito po ang nangungunang healthcare ngayon sa Pilipinas. Ito po ay napakarami pong mga government agencies na nakikipag-partner nito or kumuha nito itong Kaiser Healthcare, Kasi po, si Kaiser Healthcare po is a 3-in-1 product po. Kagandahan nito, hindi lang ito purong healthcare, Meron siyang healthcare, meron ka ng life insurance at investment. So, saan ka pa? Di ba? Ito po yung pangunahing healthcare ng Supreme Court, Department of Agrarian Reform, di ba? At marami pa pong mga government agencies na kumuha nito. Even Manny Pacquiao, meron din siya nitong K1 million plan. Ako, kasama ng aking mahal na asawa, ay kumuha rin po kami, of course. Dahil ito po yung time na talagang mag-isip tayo na mga bagay na nakabubuti
at magdudulot sa atin ng ginhawa pagdating ng araw, di ba? So kapatid, kung interesado ka, pwede kang mag-iwan ng message sa baba, no, para ma-one-on-one kita. Nagkakanap po ako ng libreng financial literacy seminar. Itinuturo ko namin lahat dito, no? Kaya sana ma-realize mo na dapat ikaw or ang pamilya mo meron ding healthcare, no? So kung bago rito kapatid sa channel ko, sana naman kung hangga't maaari ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click ang notification button nang sa ganun ay maging updated ka kapag may mga bago po tayong uploads, ano. So naway ang video ko pong ito ay magbibigay sa inyo ng aral, ano, magbibigay sa inyo ng ideas para kayo mismo sa sarili nyo ay mapagdesisyonan nyo na dapat kayo rin ay meron talagang healthcare. Kapatid, sana nakatulong ito, ang video ito. Pwede mo rin itong i-share sa iyong mga kaibigan, kamag-anak para makatulong po. So yun lamang po, maraming salamat po.